Tahimik ang gabi sa bayan ng San Caridad. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos na mga dahon sa labas ang maririnig. Sa loob ng isang simpleng bahay, sa isang kwarto sa ikalawang palapag, tahimik na nakahiga si May. Hawak ang cellphone. Muling nagbasa ng mensahe mula sa asawa niyang si Jomar. Pumikit si May ng mariin sa pagkadismaya at huminga ng malalim upang maibsan ng tampo. Wala na naman. Ilang linggo na rin siyang umaasang uuwi ito. Ngunit palaging trabaho ang inuuna. Alam niyang para rin naman sa kanila yun, pero iba pa rin ang pangungulila. Ilang saglit pa, naramdaman niyang may luha na namumuo sa kanyang mga mata. Pinipigilan sana niya ito, ngunit napatigil siya at nanlaki ang mata niya habang dahan-dahang inilapit ang tenga sa sahig. Napakagatlabi si May. Hindi siya makagalaw. Ang kapatid niyang si Maricel at si Rodel sa ibaba ng bahay, sa sala sa kusina. Hindi niya alam kung saan. Ngunit malinaw sa pandinig niya ang bawat impit at mga bulong, ang bawat malambing na ingay sa ilalim ng plywood sa sahig. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Para siyang sinabuyan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may kakaibang sensasyong gumapang sa kanya. Ang bawat pag-iingay ni Marcel ay parang dagok kay May. Paalala na may lalaking nakakaapula sa mainit nitong gabi. Samantalang siya'y mag-isa, nanlalamig at naghihintay sa isang mister na laging wala. Napapikit muli si May at hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili. Kaya naman, ginawa niya ang bagay na talaga namang makakapagpabaliw sa kanya. Hindi niya na makontrol ang sarili. Hindi niya ginusto, ngunit sinimulan niya na ang bagay na iyon. Hindi si Jomar ang nasa kanyang isip, kundi ang boses ni Rodel, ang lalim ng tinig ni Rodel, ang paraan ng pagbigkas sa pangalan ng kanyang kapatid, at ang init ng bawat salitang tumatak sa kanyang pandinig. Iyon ay ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang patuloy ang pag-iisa sa ibaba, habang unti-unting tumitindi ang pag-iingay ni Maricel, ay wala nang nagawa si May, kundi hayaang lunurin ang sarili sa init ng ginagawa niya. Kusa siyang dinala ng imahinasyon sa eksenang siya ang nasa ibaba. Siya ang tinatawag ni Rodel. Siya ang nilalambing sa gitna ng gabi. At sa bawat segundo, sa bawat paghinga, at sa bawat kapirasong haplos ng sarili niya ay tuluyan na siyang bumibigay. Narating niya ang dulo ng tagumpay. Nagawa niya ang bagay na iyon na talaga namang ikinabaliw niya. Pumikit ng mariin si May at ibinaon ang mukha sa unan, tanda ng kahihiyan. "Kain nate," ani Marcel habang abala sa paghahanda ng almusal. Suot nito ang apron at may hawak na tinapay sa isang kamay. Doon naman, nakaupo sa silya si Rodel, tahimik na humihigop ng kape. Wala itong imik, tila normal lang ang lahat. Pero si May, pakiramdam niya, naninigas ang kanyang mga kalamnan. Ang bawat sulyap kay Rodel ay parang paalala na kung anong naglaro sa kanyang isipan kagabi. Napakagatlabi siya at agad na iniwas ang tingin. Naupo si May sa mesa, sa harap ni Rodel na walang imik. Nang magtama ang paningin nila, ay halos kita ni May ang pagngisi nito na tila ba nakakaloko. "Ate May," biglang bati ni Marcel, "pakikuha nga ng hotdog sa freezer, nakalimutan ko pala." Tumango si May at agad na tumayo, ngunit sa kanyang paglalakad, ramdam niyang nakasunod ang tingin ni Rodel sa kanya. Tumagos sa kanyang likuran, parang apoy na humahaplos sa kanyang balat. Agad na kinuha ni May ang hotdog at muling bumalik sa mesa. Nang matapos magluto, tahimik silang kumain na tatlo. Walang imik si May, at ang tanging nagsisilbing ingay sa silid
ay ang pag-uusap ni na Marciel at Rodel. Pero kwento tungkol sa trabaho, sa kapitbahay, at kung paano masisira na naman ang gripo sa likod bahay. Te, baka gusto mong mamalengke mamaya? Tanong ni Marcel habang nagsasali ng juice sa baso ni Rodel. Para naman makalabas-labas ka. Oo nga Mi, sabat naman ni Rodel. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ng direkta sa kanya. Mainit sa bahay pagtanghali, mas okay kung lalabas ka magpahangin. Naisip ko nga rin yun, bibili rin ako ng styrofoam para sa puto bukas. Sambit ni May na napatingin pa kay Rodel. Mahal, ikaw na lamang maghatid kay ate. Ani Marcel habang inaayos sa mga pinggan. Oo, mahal ang pamasahe sa motor ngayon. Sang-ayon naman ni Rodel, sabay ngiti kay Marcel. Oo nga, mas mabuti yun dahil medyo marami akong bibilhin. Sabat naman ni May. Halos ayaw na sanang pumayag, ngunit wala siyang makitang dahilan para tumanggi. Maikli lang ang naging kwentuhan. Nang matapos mag-agahan, agad naman nagtungo si Marcel sa trabaho at si Rodel naman ay sa pagmumotor sa pasada naman. Kaya naman nang maiwan si May sa bahay, agad siyang naglinis sa kusina. Pinunasan ng lamesa, isinilid sa lababo ang mga ginamit at tiniklop ang apron na iniwan ni Marcel sa may upuan. Ilang sandali pa, inilabas niya na ang mga sangkap para sa puto. Harina, itlog, asukal, gatas at mga flavoring na paborito ng suki niya online. Isa ito sa pinagkakakitaan niya habang nasa probinsya. Maliit man, sapat na para may pambili siya ng gamit sa bahay, pangload at minsan, pagpadala rin sa asawa niyang si Jomar sa Maynila. Pero kahit abala ang mga kamay ni May sa pagtitimpla at paghahalo, hindi niya maalis sa isip ang naramdaman niya kanina habang nasa mesa. Lalo na ang pagkakatinginan nila ni Rodel at ang ngisi nitong tila ba alam ang laman ng kanyang isipan. Halos hapon na rin nang matapos si May sa paggawa ng puto. Pagod man, sinikap pa rin niyang maging maayos. Nag-ayos siya ng buhok, naghilamos at nagsuot ng simpleng duster na pangbabae. Yung komportabling tela pero hapit sa katawan na sa hindi niya maintindihang dahilan, pinili niyang isuot. Pagkarinig niya sa tunog ng motor sa labas, alam na agad niya na si Rodel yun. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib, tila ba hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil kasabay ng kaba. Agad na kinuha ni May ang bayong at lumabas. Doon ay nakita niya si Rodel na nakasakay sa motor at naghihintay sa kanya. Tara na May, ani Rodel. Bahagyang umiti si May at nag-iwas ng tingin. 5:30 na ng hapon, kaya naman mabilis siyang sumakay upang maabutan ng hindi pagsara ng bilihan ng mga styrofoam na kanyang gagamitin. Ngunit habang nakatulala si May at tinatanaw ang mga bundok na malapit lamang sa kanila, kasabay ng papalubog na araw ang pagkunot ng noo ni May. Dahil tila ba, hindi sa direksyon ng bayan sila pupunta ni Rodel. Tumingin si May sa kaliwa, sa pamilyar na kalsadang papuntang bayan, at napatingin sa kanan sa diretsyong tinatahak nila ngayon. Rodel, tawag ni May, may halong alinlangan sa tinig. Parang hindi naman to yung daan papuntang bayan. Ngunit hindi agad sumagot si Rodel. Sa halip, mas hinigpitan lang nito ang hawak sa manibela habang patuloy sa pagmamaneho. May dadaanan lang tayo, sagot nito, walang lingon. Pero may bahid ng misteryo sa boses. Sandali lang, malapit lang to. Madilim na nang makarating sila sa lugar. Tahimik, liblib at tila iniiwasang puntahan ng kahit sinong hindi pamilyar sa paligid. Napalinga si May, hawak pa rin ang bayong. Ngunit ang atensyon niya hindi na sa mga bibilhin, kundi sa paligid. Isang maliit na kubo ang naroon, nakatayo sa gitna ng damuhan. May ilang haliging kahoy na medyo sira-sira na sa gilid at bubong na yero na tinamaan na ng kalawang. Rodel, tawag ni May, mababa at may halong kaba.
Bakit tayo nandito? Dito ako tumatambay minsan pag pagod. Ani Rodel sa wakas. Tinanggal ang susi sa motor. Tahimik, walang istorbo. Di ba dapat sa palengke tayo? Tanong ni May. Bumaba na rin sa motor pero hindi pa rin binibitiwan ng bayong. Magsasara na yung bilihan ng styro. Sarado na yun, May. Halika muna sa loob, mamahinga tayo. Tahimik siyang sumunod kay Rodel. Sa bawat hakbang papasok sa kubo, parang lumulubog siya sa isang lugar na hindi basta ordinaryo. Isang espasyo na tila bawal pero nakakaakit. Pagpasok niya, bumungad ang maliit na silid. Halos walang gamit at tanging isang katre lang ang nasa gilid. May puting sapin na malinis at mukhang bagong palit. May isang basong tubig sa tabing sahig at may ilang lamat na sa mga pader, ngunit tahimik at tila ligtas. Napahawak si May sa bayong, hinigpitan ng hawak. Waring may balak pang umatras, ngunit marahan ang isinarado ni Rodel ang pinto. May, bulong nito, halos isang aninag ng tinig sa kanyang likod. Pagod ka na, pwede ka munang umupo, wala namang makakakita rito. Rodel, mahina ang sagot ni May, ngunit hindi niya na tinuloy. Kumabog ang dibdib niya. Gusto niyang umalis, gusto niyang sabihing mali ito. Pero sa bawat segundo, sa katahimikan ng kubo, mas lalo niyang nararamdaman ang sarili niyang kahinaan. Alam kong sabik ka na sa asawa mo. Kaya ko namang punan yun ngayon eh. Wika ni Rodel at hinaplos ang pisngi ni May. Paano kapag nalaman to ni Marcel? Mahina, ngunit may halong takot na tanong ni May. Napayuko siya. Pilit iniwas ang tingin. Pero mabilis na inabot ni Rodel ang kanyang baba at marahang iniangat yun. Walang makakaalam kung wala tayong pagsasabihan. Mahinang sagot ni Rodel. Matalim ang tingin, ngunit may halong paglalambing. Hindi ko sinasabing tama ito, May. Pero hindi rin naman ako magmamalinis. Nanatiling tahimik si May, nakatitig kay Rodel. Sa dami ng gusto niyang itanong at gusto niyang sigawan ito. Gusto niyang takbuhan ng sitwasyon, ngunit hindi niya kayang kumilos. Parang ang bigat ng bawat hakbang na gusto sana niyang gawing palayo. Sabik ka na rin, hindi ba? Bulong pa ni Rodel. Kahit hindi mo sabihin, nababasa ko sa mga mata mo, sa mga sulyap mo. Kanina pa kita nararamdaman. Napapikit si May, mariing pinipigilan ang sariling gumalaw. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan, Rodel. Pero hindi ako bastos na babae. Ayokong saktan si Marcel. Asawa mo siya. Pero lahat ng pag-ayaw ay napalitan ng pag-iinit ng katawan nang maramdaman ni May ang labi ni Rodel sa kanyang labi. Napapikit siya lalo ng mariin nang hawakan pa ni Rodel ang kanyang batok at masidiin sa labi nito. Napakapit si May sa gilid nang ihiga siya sa katre. Marahang dumadampi ang palad ni Rodel sa kanyang braso. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi siya makatingin. Pero ramdam niya ang bawat pulgada ng distansyang unti-unting nawawala sa kanilang pagitan. Sabihin mong ayaw mo, May, at titigil ako. Bulong ni Rodel sa pagitan ng leeg ni May at balikat. Mainit ang hininga nito na parang apoy sa malamig na hangin. Napapikit si May. Halos manginig. Gusto niyang sumigaw ng ayoko, pero walang lumabas na salita. Lahat ng dapat niyang ikaila ay naroon sa paraan ng kanyang paghinga. Sa pagkakapikit ng kanyang mga mata, sa bahagyang pag-angat ng kanyang muka na parang kusang hinahanap ang labi ni Rodel. Ngunit ang mainit na tagpong yun, napalitan ng panlalamig nang tumunog ang cellphone ni May at ang kay Rodel. Nang kunin ni May ang kanyang cellphone, doon bumungad ang kanyang asawang si Jomar. Kaya naman agad siyang bumangon sa katre at sinagot ang tawag. Hello? Garalagalang boses ni May na sagot. Pilit kinukubli ang pagkalito, ang kaba, at ang init na unti-unti nang naglalaho mula sa kanyang balat. Han, nasan ka na ba? Nasa bahay ako't naghihintay kami ni Marcel. Masiglang wika ni Jomar sa kabilang linya. May dala akong paborito mong hopya galing Binondo. Natahimik si May. Tinakpan niya ang bibig
upang hindi marinig ni Jomar ang paghinga niya ng mabilis. Saglit siyang tumingin kay Rodel na ngayon ay nakaupo sa gilid ng katre, nakatingin sa kanya. Okay Han, sagot ni May, pilit ang ngiti sa tinig. Pauwi na ako, medyo may aksidente kasi sa San Antonio kaya natagalan kami. Pagsisinungaling ni May. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni May ang cellphone at agad inayos ang sarili. Tumayo siya at nagtuwid at inayos ang duster. Ramdam niya pa rin ang bigat ng hininga, ngunit mas matimbang na ngayon ang guilt sa kanyang dibdib kaysa sa init. Babalik na tayo sa bayan, malamig niyang sabi kay Rodel. Iwas sa tingin nito. Hindi nagsalita si Rodel. Tumango lamang, ngunit kita sa mga mata nito ang hindi natapos na tukso. At habang humaharurot ang motor pabalik sa bayan, tahimik si May. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa bayong. Hindi na siya nakatingin sa likod o sa gilid dahil alam niyang sa mga mata pa lang ni Rodel, baka muli siyang mahulog. Nang makarating sa bahay, ay puno ng pag-aalala na sumalubong si Jomar kay May. At si Marcel naman ay agad na kinausap si Rodel sa pagsisinungaling na dahilan. Namiss kita Han, bulong ni Jomar, tsaka si May niyakap ng mahigpit. Napapikit si May, halos mapaluha, hindi sa tuwa, kundi sa konsensyang unti-unting bumabalot sa buo niyang pagkatao. Namiss din kita, mahinang sagot ni May, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Habang abala si Marcel sa paninita kay Rodel at si Jomar naman ay masayang nagkukwento tungkol sa biyahe, si May ay nanatiling tahimik. Sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang eksena sa loob ng kubo. Masayang natapos ang hapunan sa kanilang apat at katulad ng inaasahan ni May, nang mahiga siya sa kama nila ni Jomar, ay agad niyang naramdaman ang paghalik nito sa kanyang braso habang siya'y nakatalikod. Namiss kita May, bulong ni Jomar, mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Sa wakas, magkakasama rin tayo kahit sandali lang. Agad namang humarap si May sa asawa at binigyan ng isang pilit na halik. Doon ay lumalim yun, ngunit sa diwa ni May ay si Rodel lang ang tanging nasa imahinasyon niya. Napalunok si May, mariing pumikit upang itaboy ang imahinasyon. Ngunit mas lalo lang lumitaw sa isipan niya ang mga alaala sa loob ng kubo, ang mapusok na katahimikan, ang tukso, ang kasalanang halos nangyari. Nadaing si May, hindi dahil sa saya, kundi sa gulo ng damdamin. Pero para kay Jomar, iyon ay pagtugon at mas lalo pa nitong pinag-igihan ng halik, ang init ng pagsuyo. May, sabik na sabik ako sa'yo, bulong ni Jomar na puno ng damdamin. Doon ay sa maliit at masikip na ikalawang silid ng bahay. Halos pag-iingay ni May at Jomar ang namutawi. Sa bawat halik, pilit pinupuna ni Jomar ang mga gabing wala siya. At si May naman ay nakapikit. Mahigpit ang kapit sa sapin ng kama. Pilit tinatanggap ang init ng kanilang muling pagsasama. Ngunit sa bawat pag-iingay, alam niyang may kasinungalingan sa likod ng lahat ng yun. Jomar, bulong ni May matapos ang tagpo. Isa pa May, ani Jomar at nagsimulang muli. Sa maliit at masikip na silid, tumigil ang oras. Para kay Jomar, yun ang gabing puno ng pagmamahalan. At para kay May, yun ang gabing puno ng kasinungalingan na alam niyang si Rodel ang hinahanap ng kanyang puso. Nang kinaumagahan, ay agad ring umalis si Jomar patungo ng Maynila. Muli ay wala siyang nagawa dahil kailangan nitong magtrabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat ay malungkot siya na namang iiwan ng asawa para sa ilang pagtatrabaho sa Maynila. Ngunit habang papalayo si Jomar at unti-unting nawawala sa paningin niya, isang kakaibang ginhawa ang naramdaman ni May. Tahimik ang bahay nang makabalik si May matapos ihatid ang asawa. Wala na si Jomar at si Marcel naman maaga ring pumasok sa trabaho. Muli ay sila na namang dalawa ni Rodel ang naiwang magkasama sa ilalim ng iisang bubong. At kahit pa magkaibang kwarto,
Kahit pa may pader sa pagitan ng kanilang mga silid, alam ni May na hindi iyon sapat para hadlangan ng tukso. Nang matapos maglinis ng hapag, nagdesisyon si May na maligo. Ngunit bago pa man siya nakapagbuhos, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto at doon ay hindi na siya nagulat nang bumungad si Rodel. "Bakit ka nandito?" Tanong ni May na kunwaring nagulat. "Alam mong pareho nating gusto to, May." Anas ni Rodel at unti-unting lumapit. "Wala na si Jomar, wala na si Marcel. Tayong dalawa na lang." "Rodel," mahina ni May na sabi na halos bulong. Ngunit hindi siya umatras. Hindi rin niya sinarado ang pinto. Hinayaan niya itong lumapit hanggang sa maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa leeg niya. Wala nang nagawa pa si May nang haplusin ni Rodel ang kanyang mga braso. Pumikit si May at doon tuluyan ang natalo sa init ng nararamdaman niya. At doon sa makipot na banyo, halos mawala sa ulirat si May dahil sa matinding tagpo na ipinaramdam sa kanya ni Rodel. "Tumakas na tayo, May. Tayo na lang ang magsama at iwan mo na si Jomar." Tumango naman si May at doon katulad ng nais ni Rodel, sumama siya rito. At sa pagsasama nila ni Rodel, doon ay halos na puno ng init ang bawat sulok ng bahay na kanilang tinitirahan matapos iwan ang kanilang mga asawa.